Idiniin ng nasibak na hepe ng PNP Special Action Force na si Police Director Getulio Napeñas na si suspended PNP Chief Alan Purisima ang utak ng operasyon sa Mamasapano, Maguindanao. Sadya rin daw na inilihim sa liderato ng PNP at AFP ang naturang operasyon. May news to go si Salima Refran. At itatay ako, magre-resign na ako, siguro. Kung hindi si Marwan yung target. Siguradong sigurado ang nasibak na hepe ng PNP Special Action Force na si Police Director Getulio Napeñas na ang teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan ang napuruhan ng kanyang mga tauhan sa madugong operasyon sa Mamasapano, Maguindanao. Sabi ni Napeñas, sadya raw na hindi pinaalam ang January 24 at 25 SAF operation kay PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina at maging sa Armed Forces of the Philippines. Utos daw ito sa kanya ni suspended PNP Chief Alan Purisima. Sinabihan ako mismo ni Director General Purisima na sabihan mo si General Espina pag nandoon na kayo. Bakit hindi rin alam ni DILG Secretary Mar Rojas ang operasyong ito? Hindi ako pwede na dumiretso sa kanya kasi that would be a violation ng aming chain of command. Sabi ni Napeñas, matagal na raw pinag-uusapan ng AFP at PNP ang misyong makuha ang teroristang si Marwan. Hindi pa raw suspendido noon si Purisima. Yung project na yon, inumpisan pa ni General Purisima noong April pa, then November, tuloy-tuloy. At siya mismo, yung may hawak ng intelligence noong project na yun. Pero ang Oplan Exodus noong January 24 at 25 na bahagi ng sinasabing Oplan Wolverine, linggo na raw ng umaga nang i-text ni Napeñas kay Espina. Immediately nung nandoon yung ating mga tao sa lugar, nag-render ako ng text message sa kanya. I was informed and about it maybe about 5:30 when yung napapabakbak na yung mga tao. Nang malaman daw ni Espina ang operasyon, matindi na ang bakbakan sa Mamasapano at halos naipit na ng mga BIFF at MILF ang 84th Seaborne Special Action Force na siyang assault team at ang 55th Special Action Company na nagsilbing blocking force. Humingi raw agad si Espina ng tulong sa AFP Western Mindanao Command. So I immediately called up the commander of West Mincom and si General Rusty Guerrero. I told him, pakitulong naman yung mga bata. Napapaengkwentro dyan sa Maguindanao. Ang initial reaction ni General Guerrero was, ano yan? Sabi ko, hindi ko alam pero kahit ano pa man yan, tulungan mo. Agad naman daw rumisponde ang AFP. Alas 9 daw ng umaga nung linggo, halos 2 kilometro na lang ang layo ng mga sundalo sa mga naipit na SAF Commando. Pero hindi makalapit ang mga sundalo dahil nakapalibot na ang MILF, BIFF at ilang armadong grupo. Matipid din daw kasi yung impormasyong nakuha raw nila sa PNP. Pero sabi ni Napeñas, di siya nagkulang sa pagbigay ng grid coordinates o lokasyon ng SAF troopers sa OIC chief. Kinumpirma ito ni Espina. Binasa pa nga niya ang palitan nila ng text message ni Napeñas. Yung mga grid coordinates na ipino-forward ko kay General Espina, na isang ipino-forward din niya doon kay General Guerrero. Yung sa location of SAF troops, grid coordinates 68006, 65717, and 68234, 65056. Texted it last Sunday at exactly 7:50. Maging ang ibang kumpanya ng SAF na malapit lang din daw sa bakbakan, ilang beses daw sinubukang pumasok at sumaklolo pero di rin daw nila nakayanan ang dami at posisyon ng kalaban. Maraming attempt dahil dinig ko ng sa radyo yung battalion commander mismo na naririnig ko na nag-uutos na pasukin yun, na yung mga tao niya ay nandun sa looban at pinipilit nila na tulungan at reinforcean yung 55th Company. Patuloy ang investigasyon ng Board of Inquiry sa insidenteng ito kung saan 44 na SAF trooper ang nasawi. May 1 buwan daw sila para tapusin ang investigasyon. Pero bandang huli, ang kwenestyon ni Espina ay ang MILF na nasa usapang pangkapayapaan. We behave according to the protocol of the discussion. We expect the other party
to behave. 44 na buhay ang kinuha ninyo na meron tayong usapin. Salima Refran, GMA News.